Wala na. Mahimina na po yun. Wala na po yun. Na-involve po yun sa isang scam abroad. Himina na po yun. Okay. So, lahat po yan, Mr. Senator. Dapat i-regulate nyo itong Pigo. Kasi yung Pogo, although masama talaga yung Pogo dahil pandarayan at maraming nasisira ng mga Chinese, nagkakaroon ng mga citizen na dala dito na hold up, pinapatay. Pero ang tinatamaan, foreigners. Tama po. Samantalang itong Pigo, ang mga mananaya dito, Pilipino dito sa loob. Opo. Unfortunately, Mr. Senator, kung hindi po i-regulate ng PAGCOR yung Pigo or yung mga So, anong ibig sabihin ng Pigo po para sa kalaman ng lahat? inter-island gaming po within the Philippines. Kaya anong acronym yung Pigo? Kasi yung Pogo, Yun po, Pigo po yun. Philippine. Philippine Inshore Gaming Operation. Okay. So, bakit dito sa Pigo, hindi natin hinigpitan? Sa Pogo, hinigpitan natin. Pero okay na yun. Yung Pogo na wala na. Opo. So, Naayos na bakit po itong yun. Pigo, hindi natin ayusin itong problema rito na mas malala itong Pigo kumpara sa Pogo? Senator, yun po ang ginagawa namin ngayon. Inuna ko lang po yung Pogo dahil napakalaki po ng problema ng mga criminal activities. Nadinig naman natin siguro po towards the second half of last year, yung mga iba't ibang nabanggit na mga criminal activities. Yung Pigo po, hinihigpitan po at riniregulate na po properly. Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, kung susundin po natin yung mga usap-usapan, baka po ang may lisensya lang sa PAGCOR na Pigo is about 25 to 30%. Ang dinalabanan ko po talaga rito, napakadami pong illegal na mga internet gaming betting stations in the internet dito sa Pilipinas. So that's why you have to mag-alala. tap the NBI and the PNP for that. And you don't need confidential fund again. Wag So, po pwede na kayong po yung NBI. mag-alala, Senator. Doon po kami nakafocus ngayon. Maybe hindi lang po in public, but I would like to report to you na privately or in your committee or in an executive session, what we are doing now, yun naman po ang hinihigpitan natin. Yes, and I need the Umasa report. po kayo. I need a comprehensive report kung ano pong ginagawa ng PAGCOR tungkol laban dito sa Pigo Yes, na sir. lumalaganap na pati malilit na bata kaya na magtaya. Wala na pong talagang tamang regulation. Hindi po tayo pumapayag. Maganda na po yung KYC natin, Mr. Senator. Natitiyak ko po sa inyo, pwera lang po kung gagamit sila ng mga fake IDs or whatever na mahirapan na po sila. Pati po yung GCash, naghigpit na rin po ngayon dahil nakikipag-coordinate din po tayo sa GCash. So, malaki na po ang improvement na may uulat ko sa inyo, Senator. Okay. Salamat po. Thank you, Mr. Chairman. Yes, Mr. Alvarez, bago natin i-suspend. Ang masasabi ko po dyan sa Pigo sa Pogo, in my opinion, at present PAGCOR is not regulating PGL Pogo because they have no system for this. At present, government is losing revenues from them. To pay that, at present, PAGCOR does not regulate Pigo in other online games. Meron po akong i-present siya yung speaker dyan, tungkol dyan. So, Pigo is not being regulated? Contrary to Meron what po akong PAGCOR just said? i-recommend sa inyo na magpapaliwanag dyan si Mr. Dario Cordero po. Dating general manager po ng PAGCOR. Para maliwanagan po tayo tungkol dito. O sige, briefly, can we have, what's his name? Mr. Cordero. Mr. Cordero? Can we put you under oath, Mr. Cordero? Yes, sir. Comsec? Can you raise your right hand? Do you swear to tell the whole truth and nothing but the whole truth in this public hearing? Thank you. Mr. Cordero, tell us about the operation of Pigo. Sir, Your Honor, unang-una po, sadly, although hindi ko naman po sinisisi si Chairman Tenko kasi bago lang yan hindi po nagre-regulate ang PAGCOR. Hindi po nagre-regulate? No. And because of this, the government lost several billions of pesos already. Why is PAGCOR not regulating the Pigo games? Sir, to be able to regulate Pigo, Pogo, yung sinasabing yung IGL ngayon, hindi po pwedeng sabihin niya ng yung salitaan lang.
you need a system. Yung kamukha po nung kinansel nilang third-party auditor, yung parang similar to that. Hindi ho pwedeng sa salita lang. Kasi ang online po, mahirap. Hindi, let us talk about Pigo. Kasi yung Pogo, marami ng issue tungkol dyan. Marami ng pag-usapan tayo. In fact, na-transform na to IGL at may explanation kanina. Dito sa Pigo, kasi interested ako, maraming mga Pilipino ang talagang naapektuhan dito sa Pigo na ito. Ang sabi ni Chairman, dinadahan-dahan daw na i-regulate. Sabi mo, walang nangyaring regulation ever since. And this has been in existence for a long time, itong Pigo. Tama po. Ano po yung operation ng Pigo? Bakit hindi po na-regulate ng PAGCOR? Kasi sir, kaya po para ma-regulate yan, you need a system Which is? online. Kasi to regulate all the games, hindi lang po Pigo, Pogo, yung lahat. But they have to get a license. They have to secure a license from PAGCOR. May license po sa PAGCOR, pero Yung Pigo. ang importante po kasi dito, as a regulator, you have to ensure that the share of the government is correct and fair. And to be able to do that, you need a system. Hindi pwedeng salita po. So right now we don't have that system They don't have that can monitor the revenue. They cannot guarantee that the every share of the Pigo. government is correct. I'm sorry. Mr. Senator, sorry. Chairman. You were thank looking you. at this. I'm sorry. I thought. Can I? Yes, go ahead po. Mr. Cordero, I do not know where you are coming from. I'm sorry to say this. I know you are an ex-Pagcorian. Are you aware that we are using now a new system to monitor our licensees? Iba po yung hindi natin lisensyado, Mr. Senator. Gusto ko lang ipaalam sa iyo, Mr. Cordero, na nung 2019, pre-pandemic, baka 32 billion pesos ang nakulik ang GGR ng Pigo sa PAGCOR. Noong 2020, sa hindi natin, baka dahil sa pandemya, bumagsak ito sa 12 billion pesos. Sa 2021, siguro may pandemya pa rin nun, naging 12.8 billion. Nung dumating po ako, hindi ko naman po binubuhat ang sarili kong buong, umakyat na po sa 28. But in my full year of incumbency, with the new system that we are using, Mr. Cordero, And what kind of system is that, Mr. yun na po yung audit system ng Mega Excess na inabutan ko rin po, 58.162 billion pesos ang GGR na pumasok sa PAGCOR. Kaya nga po, Mr. Cordero, ngayon, yung dati po, Mr. Senator, ang revenue mix po natin, Casino Filipino, 100%, dahil monopoly po nung araw eh. Ngayon po, Mr. Senator, ang revenue mix na, ang licenses natin, 45%, ang Pigo po natin, 32% na po ngayon. Meaning, nakita nyo na po na properly regulated and properly monitored na po sila. This year, Senator Rafi, I am projecting and confident that with this system that we are using, we will be able to have 75 billion pesos ang projection namin minimum na revenue that we will be able to generate as GGR for PAGCOR. Okay. So, yung pong sinasabi niya, Mr. Senator, ni Mr. Cordero, with due respect to you, hindi ko po alam kung saan siya nanggagaling. Ang laki po ng itinaas. Hindi ko alam, Mr. Cordero, kung alam ninyo na nitong buong 2023, ang kinita ng PAGCOR doon sa 58 billion, Mr. Cordero, ay, sandali lang po, Kasi sinasabi niyo parang wala naman akong nagagawa. Ang kinita po na license fees sa taong 2023, Mr. Cordero, 22 billion pesos po ang sumampa sa PAGCOR na license fees dahil po doon sa sistemang ipinatutupad ko. Okay. Bakit niyo po nasabi, Mr. Cordero, na by the billions ang natatalo sa gobyerno Your Honor, from Pigo? in addition to being a casino professional, system developer din po ako. Okay. I can develop systems. Okay. Kaya, alam ko po, kasi
itong mga bagay na ito, madaling sabihin na we regulate, pero nga, in the absence of a system, imposible po. Please don't. At saka- Sandali. Wag po kayong tumawa rito, Mr. Anglito Domingo. This is a serious matter. We're talking about serious business here. Wag po niyong pagtatawanan. And when somebody is talking, please, wag niyo siyang pagtatawanan. I apologize, Your Honor. Okay. Ang siguro, Go ahead, Mr. Cordero. before I prove yung, bago ho tayo pumunta dyan, ito muna ang sasabihin ko, I can, siguro, in my opinion, and I can prove it if you will allow me, ang PAGCOR nga, hindi nga ako marunong mag-regulate yan eh. And to prove my point, I prepared a problem now. Dalawang mga problem. Sagutin nila. Kasi pag hindi ko nasagot, that is the proof. Hindi ko sila marunong. So what are those questions po? Yung pong binigay ko sa inyo. Ito. Okay. Dalawa lang po yan. Problem number 1. In 30 minutes, pag marunong kayang sagutin. Sige. Para mapabilis tayo. Problem number 1. What audit tools can you use to ensure or assure the following with more than 90% accuracy? That players are not cheating you, that players are paid if they win, that employees are not stealing from you, that the audit can explain extraordinary events of game volatility, that no mechanical or personal error has occurred, and finally, that the casino gaming cycle is unaltered and the production platform well configured. Yun po yung question niya po. Problem solving tayo muna dito. Ano po yung... Mr. Senator, I'll be honest with you, I'm not an IT expert. I am merely an executive and leader, but as far as I'm concerned, the audit system that we are currently using, from the reports that I gather and from the results that I had mentioned, we are capturing today approximately about 95 to 97%. Hindi pa po perfect. And I have been pushing, Mr. Senator, our CMED group and the independent third-party auditor to deliver to me in 2024 a performance or being able to capture between 98 to 100%. Hindi po mawawala, Mr. Senator, yung kuminsan ay merong hindi nakaka-capture na maliliit na bagay-bagay. Pero ang gusto ko pong ipaabot. Okay, ganito na lang po. Opo. Okay, napapahaba na po tayo. We'll give you all these questions. And in the next hearing, I want this thoroughly answered. Yes, sir. And then I'll still be talking to Mr. Cordero, if okay sa inyo, dahil kayo po isang expert, and I really respect that, and I would appreciate na kung bigyan niyo kami ng time para ma-educate din kami tungkol sa technicality nitong Pigo at Pogo, kung paano nag-operate, so that pwede natin babato sa kanila yung mga questions, more questions sa next hearing. Your Honor, isa lang naman po siguro kung tatanong sa kanila eh. Sabi po although hindi ko naman po in-expect si Chairman Altenco to answer this kasi bago lang po siya sa PAGCOR. Dapat sumagot po dito yung matatagal sa PAGCOR. Yung mga nandito, ang dapat paliwanag nila, sabi nila, they regulate. Siyempre, madali naman po sabihin yun eh. Isa lang po ang tanong ko. What have they done to regulate? Ang pag-regulate, dalawang bagay ang dapat gawin ng regulator na ginagawa ng lahat ng gaming regulators in all gaming jurisdictions worldwide. Dalawa lang ho yan. I'm sure alam nila. Kung hindi pa nila alam, pwede naman sila mag-review. Ang tanong ho doon, sasabihin ko na para hindi na mahirapan, ang first mandate ng regulator all over the world is to ensure the share of the government. Kasi dapat to, tama eh. Yan ho ang number 1. First and foremost yan. Tama po. Yan po, buong mundo. That is the premium mandate. The second is to ensure a fair and honest game sa betting public free from criminal syndicates. Yan po ang second. Dalawa lang po importante. Yung sa second, nangyayari atin sa Pogo, Sir, nangyari lahat ho yan. maging sa Pigo and Pogo. Ang tanong ko ho yan ngayon, ano ang ginagawa nila at anong ginawa nila
to ensure the object, ano ba,